Sabi ko, di ba umalis ka na? Bakit nandito ka pa? Ang dami ko kasing gamit dito sa condo mo, kaya natagal na ako sa pag-i-empake. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Hindi mo na ba talaga ako tatanggapin? Ikaw yung nanakit sa akin, di ba? So bakit pa kita tatanggapin? Alis na. Okay. Sandali. May naiwan ka. Ikaw. Anong ako? Naiwan mo yung mga binili mo sa Shopee Choices. Naiwan mo to. At ito. Tsaka ito. Ano pang hinihintay mo? Pasko. Alis na. Baka naman may paper bag ka dyan. Hindi na kasya sa bag ko eh. Hey. Saan ka pupunta, Janet? Kyle, please let me go. Saan ka pupunta? Iiwan mo na ba ako? I need to leave. Love, wag naman oh. I'll be better. I'll be the best husband ever. Kyle, I just can't take it anymore. I feel... Wag naman, please. Hindi ako makakatulog nang wala ka. Hindi ako makakahinga. Hindi ako makakakain. I can't take it anymore kasi I feel so gutom na. Kaya bitaw na, Kyle. Kaya nga ako aalis kasi magluluto ako. Pupunta lang ako kusina tapos magluluto. Luncheon meat style pero meat-free at plant-based, yan ang unmeat na pwedeng isahog sa fried rice para busog ka na, lusog ka pa. O, kumain ka muna para hindi ka na maging madrama dyan. Bango ah. Ang sarap! Ang sarap! Masarap na, good for us pa dahil plant-based ang unmeat. Ano ka mo? Plant-based? Eh bakit parang lasang meat to? Mahal, ano, iiwan na rin kita. Ha? Iiwan na kita at dediretso na ako sa kusina para makapag-eksperimenta ako ng ibang recipes using unmeat products. Dami mo sinasabi, kumain ka na lang dyan. Hey, yes bossing. May project tayo sa Rizal subject, di ba? Sabi ng prof natin we need to visit Intramuros and Rizal Park tomorrow since National Heroes Day has just passed. Oh, na-excite ako bigla. Pero anyway, may naalala lang ako bigla. I can't believe we just lost 3 ranked games last night. I mean, I did my part as a mage, but you... Girl, as a roam, of course I did my part. Nakalimutan mo na ba na may 21 assist ako? And namatay ka ng 18 na beses. Yeah. Kasi roam ako and aside from that, tank ako, I initiate the play. Alam mo, I should be considered as hero. Mira the Kalea hero. I did pretty well. You were such a feeder last night kaya. 2 kills, 13 deaths, and 4 assists. Nasaan ka nung kailangan ka namin? Tapos my gosh, habang naglalaro pa tayo, sigaw ka ng sugod! Because I was being competitive. You plus competitive, chaotic. Feeling mo yata tank eh. You were also doing the sugod thing. Yeah, but with my new emote that I got from MLBB, uy, nakita ko yun, Mira. Gusto ko rin ng gano'n. Ang dali-dali lang makuha nun. Just log in MLBB and claim the emote and exclusive avatar border for free. Remember, this is only limited and exclusive. Okay, gusto ko na yun. Now na. Let's play Mira. Sugod! Pwede ba? Tigilan mo ang kakasigaw ng sugod at baka masipa kita. Tanggapin mo na tong 2 cheque, 500,000 each yan. Tulong ko na sa'yo yan. Mrs. Trinidad, hindi ko po kayang tanggapin yan lalo na pat binigyan niyo na ako ng 100,000 sa account ko. Lex, Salamat po. you made my daughter so happy. Kaya ayan, bilang pasasalamat sa pagpayag mo sa kasunduan nating magpanggap kang mahal mo ang anak ko. Mrs. Trinidad, matagal ko na po talagang mahal yung anak niyo. Binayaran ka para mahalin ako? Nak, Daphne, mapasok ka muna sa loob, please. Mag-uusap rin naman tayo eh. Please. Kasi, binayaran ka? Sagutin mo ako, Lex. Tama ba yung narinig ko? Binayaran ka para mahalin ako? Oh. Magkano? Huminahon ka, Daphne. Baka kung ano mangyari sa'yo, bawal ka ma-stress, diba? Magkano? 100,000. 100,000 o 1,000,000? Parehas. Pero, yun ba yung presyo ng worth ko? Yung presyo ng puso ko? Daphne, mahal kita. Maniwala ka naman, oh. Mahal. Hindi mo ko mahal. Mahal mo yung pera mo. Mahal mo yung perang binigay ni Mama. Makinig ka naman sa akin. Lex, 1 taon. 1 taon niyo ako niloloko ni Mama.
Sinabi mo na lang para hindi ganito kasakit. Kaya pala kung kailan mamamatay na ako, doon ka sumulpot sa buhay ko. Yung nagkabungguan tayo sa ospital, yung sinabi mo na gusto mo agad ako, yung pagbisita mo rito sa bahay. Lahat yun, planado. Lahat yun kasi pumayag ka sa utos ni Mama. Lahat yun para sa pera lang. I'm sorry, pero kung kailan mahal na kita. Kung kailan mahal na kita, tsaka naging ganito. Maniwala ka, matagal na kitang kilala, matagal na kitang gusto, matagal na kitang mahal. It's just that, kailangan ko ng pera, Daphne. Sobrang desperado na ako. Huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Luluhod ako para mapatawad mo. I hate you, Lex. I despise you. Kayo ni Mama. Please, Daphne. Mrs. Trinidad? Ano pong ginagawa niyo rito? Sorry po kung naabutan niyo pa ako sa ganitong estado. Nga po pala, successful po yung naging operasyon ko. Maraming salamat po talaga sa perang binigay niyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Inatake ka pagkatapos niyo mag-usap ni Daphne nung gabing yan. Si Daphne po ba? Hindi niyo po ba kasama? Galit pa rin po ba sa akin? Pagkalabas ko po rito sa ospital, magsasorry po ulit talaga ako sa kanya. Lex? Oh, nandito rin ako para sabihin. She's gone. Oh, my daughter's gone, Lex. After your successful operation, she died. Pwede ko ba siyang dalawin? Huwag niyo pong hahayaang makalapit at mahanap ako ni Lex dahil kinasusuklaman ko siya pati ang ginawa niya sa akin. That was her last words. I'm so sorry, Iho. He's very healthy na anak. Sarado ka bang gusto mo nang itatak sa kanya na patay ka na? Mamamatay din naman po ako. Mas masakit kung makikita niya pa akong unti-unti mawawala sa kanya. Mas okay na, naputulin ko na yung connection naming dalawa. Galit ka pa rin ba kay Mama, anak? Galit ako sa mundo, Ma. Galit na galit ako ngayon sa mundo. I survived. Akala ko mamamatay na ako dahil malala talagang sakit ko and decided to stop my medication dahil nawala na ako ng pag-asa. Nag-flatline pa ako nung huling sugod sa akin sa ospital but the doctors and nurses saved me. I woke up crying because I felt like God gave me another chance to live my life again. Pero kahit na anong gawin ko, may isang kulang sa buhay ko. Si Lex. I tried my very best na wag siyang hanapin sa social media. Paninindigan ko talaga na patay na ako sa buhay niya. Lex! Nagkatinginan kami. He's looking straight into my eyes. Pero sarili ko lang talagang niloloko ko. Hindi ako tinitignan niya. Anong tinitignan mo, Habi? Oh, ang ganda ng painting dito sa restaurant na to. You wanna buy another painting? Pwede? Isa lang, Yes! Tara, upo na tayo. Hindi kailanman dadapo ang kanyang mga mata sa akin. Dahil matagal na akong patay. 1 month after Lex's successful operation, my body and my heart finally gave up. Namatay ako habang natutulog. Parang hinintay ko lang na tuluyan nang gumaling si Lex bago ako nawala. And then mas pinili na lang ni Mama na itago yung totoo kay Lex because that was my last wish. Lahat ng mga sinabi ko kanina, it was all in my head. I created those memories because at some point, I want to feel alive again. 4 na taon pero nandito pa ako. I chose to stay here to look after him. To look after my first and eternal love. After everything we've been through. Masaya ako na masaya ka ngayon, Lex. She finally left, pero mamaya babalik ulit siya to look after Lex. 4 na taon na pero nandito ka pa rin, Daphne. Gusto ko sabihin kay Lex na nakikita kita pero ayoko. Dahil kapag ginawa ko yun, baka iwan niya ako because you will always be his first and greatest love. Gusto ko mag-nurse eh. Ayoko psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Insan! Long time no see ah. Ano? Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Huh? Eh di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako, sure na pasado na. Nagre-review? Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gusto kong trabaho.
Revise this, Mitch. Po? Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. Mali po lahat? Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh di mali lahat! Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. Gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaction yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ko. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? Dahil, Mitch, alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam.